Di pa man natatapos ang bakbakan sa Marawi, isang panibagong gulo ang pinangangambahan ng mga otoridad, ang pagganti ng mga taga-Marawi sa Maute Group sa sandaling humupa na ang gulo. Nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, hindi na ganoon katindi ang putukan ngayong araw pero hindi pa rin masabi kung kailan magwawakas itong krisis dito sa Marawi City. Pero matapos man, Mel, ay pinangangambahan na hindi pa rin hihinto ang karahasan dahil may balak umano ang mga sibilyan dito sa Marawi na gumanti sa mga miyembro ng Maute at kanilang mga kamag-anak. Hindi na ganun kadalas, pero kapag kinakailangan, dumarating ang mga air assets ng militar para bombahin ang mga pwesto ng Maute Group sa Marawi City. Isa sa mga madalas magmasid sa airstrike ang residenteng ito. Pakiramdam niya, nakakaganti na rin siya sa mga Maute habang bumabagsak ang mga bomba. Masyadong pahirap daw sa kanilang mga maranaw ang ginawang pag-atake ng mga terorista. Sana maubos lang lahat sila. Maubos sila dyan sa loob ng city. Sana lahat sila mamatay. Kung kailan mauubos at matatapos ng militar ang Maute, wala pa rin katiyakan. Pero tuloy daw ang pag-abante ng mga tropa ng gobyerno para makuha ang mga strategic posisyon ng Maute Group. Ngayon, hindi lang daw ang mga Maute ang kalaban ng gobyerno. The enemy that we're confronting is a hybrid threat. This is a combination of the Abu Sayyaf, the local terrorist group Maute, some BIFF with the presence of Magindanaoans, and the presence of private armed groups. And of course, the presence of the international terrorist groups. Sa oras na matapos na ang krisis sa Marawi, may bagong gulo na pinangangambahan. Ito ang inaasahang pagganti ng mga sibilyan sa mga Maute at kanilang mga kamag-anak dahil sa gulo at pinsalang inabot ng Marawi. Ang sabi ng mga sibilyan, pag matapos na itong gulo dito sa Marawi, yung lahat ng membro nila o kaparente nila hahanapin ng mga sibilyan na namatayan ng pamilya, nasunugan ng bahay. Magiging ganun din pag matapos na ito. Nangangamba rin ang mga lokal na opisyal sa inaasahang gantihan. Pag nagkataon, dito raw makikita ang pagsasama-sama ng mga pamilyang Maranao laban sa mga tao at pamilyang naglugmok sa kanila sa matinding krisis. The context of RIDO is still there, but it is more like a communal effort, no, to fight back against terror activities. Kasi nga, yung naging epekto ng crisis na ito, yung naging kapinpinsala ng crisis na ito, affects not only one family, but the entire province and the entire city. Mahigit 300,000 naman na mga evacuees na ang nandito sa Marawi City. Halos 100 million na ang naigugol ng pamahalaan para sa mga apektadong pamilya. Sa casualty count naman ay 225 ang patay ng mga Maute, 59 naman ang mga sundalo at pulis. Sa report ng militar, mga buhay pa naman daw ang mga hawak na bihag ng Maute Group, kabilang na si Father Chito Suganob. Samantala, ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces ay natapos na raw ang Board of Inquiry ang kanilang investigasyon kaugnay sa airstrike noong May 31, kung saan 10 sundalo ang nasawi. Muli na raw ginagamit ngayon para sa air support ang SF-260 sa kanilang operasyon dito sa Marawi City. Mike. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.